Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Kapag nakikinig ako sa mga kwento nyo, ay parang gumagaan kahit papano yung mga problema ko. At ngayon, hindi ko po akalain na maibabahagi ko ang isang pahina ng buhay ko. Tawagin nyo na lang po ko sa pangalang Andeng. Hindi ko tunay na pangalan. 27 years old, taga Iloilo. Ito ang kwento ko na panahon na halos mawalan ako ng ilaw sa buhay, ay may taong darating pala para maging liwanag ko. Nagchichismisan kami noon sa pantry ng mga katrabaho ko. Nagkakape lang kami noon habang break time, tapos biglang nagsalita si Maylin. "Be, narinig mo? Sabi daw magsa-shutdown na ang company natin." Parang biglang tumahimik ang paligid ko kahit maingay naman talaga sa pantry. At napatingin ako sa kanya. "Ha? Totoo ba?" Tanong ko. "Oo daw eh. May mga delayed na kasi na shipment. Saka may mga client na umaalis." Dagdag pa nung isa naming katrabaho. Hindi ko alam pero parang kinabahan naman ako, Papa Choy. Hindi dahil sa ayaw ko sa trabaho ko, kundi dahil alam kong malaking problema kapag nawalan ako ng trabaho. Ang hirap kayang mabuhay sa Manila, lalo na pag ikaw lahat ang sumasalo ng gastusin mo. "Ayoko pang umuwi ng Iloilo, uy. Hindi pa ako mayaman," sabi ko habang napapailing. Natawa sila pero totoo naman kasi. Pangarap ko talagang makaipon muna ng malaki bago ako bumalik sa amin. Ayoko nang umuwing akong parang walang nangyari sa 3 taon kong pakikipagsapalaran sa Maynila. 3 taon na simula nung umalis ako ng Iloilo para magtrabaho bilang logistics staff. Noong una, sobrang hirap mag-adjust. Naiyak pa nga ako dati kasi first time kong malayo sa pamilya ko. Yung ingay ng Maynila, yung traffic, pati yung mabilis na takbo ng mga tao ay nanibago talaga ako. Pero kalaunan ay nasanay din ako. 2 lang kaming magkapatid at ako yung panganay. Yung bunso kong kapatid ay nag-aaral pa, kaya gusto ko talagang makatulong sa pamilya namin. May maliit naman kaming sakahan sa Iloilo at masipag naman si Papa at Mama. Pero syempre, iba pa rin kapag may regular akong trabaho. Kahit papaano, may naipapadala ako buwan-buwan, pambayad sa tuition at gastusin sa bahay. Ayoko rin kasing umasa habang buhay sa magulang ko. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kapag umalis ako ng Iloilo, ay kailangan kong maging successful kahit papaano. Kaya kahit pagod sa trabaho, go lang ako. Kahit minsan halos di na ako makakain sa tamang oras dahil sa dami ng delivery reports at inventory na inaasikaso namin ay kinakaya ko. Pero nung mga panahon na yon, ay ramdam ko talagang iba yung atmosphere sa company. Parang ang bigat. Yung mga supervisor, pabulong kong mag-usap. Yung HR, laging may meeting. Tapos may mga chismis na delayed na daw ang sahod ng ibang department. Habang pauwi ako galing work nung araw na yon, ay hindi mawala sa isip ko yung naririnig ko. Paano kapag totoo nga? Paano pag mawalan ako ng trabaho? Napabuntong hininga na lang ako habang nasa jeep.
Pagdating ko sa maliit kong apartment ay naupo agad ako sa higaan ko. Tahimik lang, tapos tinignan ko yung wallet ko. Hindi pa sapat ang ipon ko. Marami pa akong bayarin. Magpapadala pa ako kila mama sa susunod na linggo. Pero kahit stress ako ay pinilit ko pa rin mag-isip ng positive. Sige lang Andeng, nalampasan mo nga yung hirap noong unang punta mo dito eh. Kakayanin mo rin to. Sabi ko sa sarili ko. Ganun naman ako lagi. Kahit kinakabahan ay pilit pa rin lumalaban. Kasi wala naman akong choice kundi tumuloy lang. Lumipas ang ilang buwan na puro kaba at chismis lang sa office hanggang sa isang araw ay tinawag kaming lahat sa meeting room. Alam ko na agad yung sasabihin kahit wala pa silang sinasabi. Tahimik lahat noon. Yung iba nakayuko at yung iba pilit pang nakangiti na parang umaasang fake news lang lahat. Pero hindi. Due to financial losses. Yun pa lang, sinabi ng manager namin ay parang nanghina na agad ako. Official na magsasara na yung company. Parang gumuho ang mundo ko nung araw na yon. Hindi ako umiyak agad. Pero habang nagliligpit ako ng gamit ko sa locker, ay doon ko naramdaman yung bigat. Yung tipong ilang taong mong pinaghirapan, tapos biglang mawawala lang. Be, anong plano mo? Tanong ni Maylene habang nagbabalot din ng gamit. Hindi ko alam. Apply agad siguro sa iba. Sagot ko. Uuwi ka ba ng Iloilo? Umiling ako. Ayoko pa. Hindi ko ma-explain pero parang feeling ko kasi talo ako kapag umuwi ako ng walang ipon. Parang wala akong napala sa ilang taon kong pagstay sa Maynila. Kaya kahit nawalan ako ng trabaho ay pinilit ko pa ring manatili. Sa una okay pa eh. May konti pa akong ipon kaya sabi ko kakayanin ko naman habang naghahanap ng bagong trabaho. Araw-araw ako nagpapasa ng resume online. Gigising ng maaga, maliligo, mag-aayos kahit minsan wala naman talagang interview. May mga tumatawag pero kadalasan hanggang initial interview lang. Yung iba naman sobrang baba ng offer. Yung iba ghosted na ako after. Habang tumatagal ay doon ko naramdaman yung totoong hirap. Dumating sa point na halos binibilang ko na lang ang laman ng wallet ko kada gising. Minsan noodles lang buong araw. Minsan itlog lang. Tapos iniinuman ko ng maraming tubig para kunwari busog ako. Pinapauwi na rin ako nila mama noon. Anak, umuwi ka muna dito. Mahirap mag-isa dyan. Sabi ni mama habang ka-video call ko siya. Oo nga Neng, may sakahan naman tayo dito. Kahit tumulong-tulong ka na muna habang naghahanap ulit ng trabaho. Singit ni papa. Napapailing na lang ako. Okay lang ako dito ma. Makakahanap din ako ng bagong trabaho. Pero ang totoo niyan ay ayoko lang talagang umuwi na parang bigong-bigo ako. After ng tawag namin ay minsan napapaisip akong mag-isa habang nakatitig sa kisame ng apartment ko. Doon ko na-realize na ang hirap pala talaga kapag mag-isa ka. Yung wala kang katuwang sa problema. Wala kang mauutusan o masasandalan kapag pagod ka na. Simula kasi nung nag-break kami ng ex ko ay halos 1 taon na rin akong single. Ayoko na munang mag-boyfriend noon kasi sobrang nasaktan ako. Niloko niya kasi ako noon habang nasa Manila ako nagtatrabaho. Tapos siya nasa Iloilo. Mas okay nang mag-isa kaysa may stress, sabi ko pa dati. Pero nung mga panahong yon ay aminado kong namimiss ko rin minsan ang may karamay. Kahit simpleng kumain ka na ba, yun lang. Kaso wala eh. Sanay akong akuin lahat.
Habang tumatagal ay unti-unti na ring nauubos ang ipon ko. Yung perang akala ko sasapat habang naghahanap ako ng trabaho ay paubos na ng paubos. Hanggang sa dumating sa punto na sina mama at papa na ang nagpapadala sa akin ng pang-grocery ko. At nahihiya talaga ako noon. Minsan habang nasa grocery ako ay naiiyak ako kasi galing sa magulang ko yung perang pinambibili ko ng pagkain. Dati ako yung nagpapadala sa kanila. Bilhin mo lahat ng kailangan mo anak ha? Bilin pa ni mama minsan. Opo ma. Sagot ko kahit alam kong nagtitipid din sila sa probinsya. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga bayarin sa maliit kong lamesa, ay halos sumakit ang ulo ko kaka-compute. Rent, tubig, internet, tapos kuryente pa. Yung apartment at tubig muna ang binayaran ko kasi ayokong mapalayas. Yung internet naman kailangan ko ring panghanap ng work. Kaya yung bill ng kuryente ang hindi ko muna nabayaran. Next time na lang. Bulong ko habang nakatitig sa papel. Kaso ilang araw lang ay may dumating agad na notice. Final notice. Napabuntong hininga na lang ako. Grabe naman, wala man lang palugit. Kinakausap ko ang sarili ko. Kinabukasan may kumatok sa apartment ko habang nakapambahay lang ako noon at nakatali ang buhok. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin yung isang lalaking matangkad, moreno at naka-uniform ng electric company. May hawak siyang clipboard at seryoso yung muka. Good morning po, Miss Anding. Yes po. May pending bill po kasi kayo. Tumango ako agad kahit naiilang. Oo. Babayaran ko rin naman po agad yan. Tahimik lang siya habang chinecheck yung metro sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero parang nahihiya ako ng sobra noong oras na yun. Siguro dahil first time kong umabot sa ganong sitwasyon. Sir, pwede po bang next week na lang? Wala akong pambayad eh. Naghahanap pa kasi ako ng trabaho. Tumingin siya sa akin. Hindi naman galit yung tingin niya. Kasi parang nagulat lang siguro. Sige po, pero need nyo pa rin po masettle agad para hindi maputulan. Tumango ako. Opo, pasensya na. Bahagya siyang ngumiti bago tumalikod. Mabilis lang yung usap namin pero ewan ko ba. Parang gumaan kahit konti ang pakiramdam ko nung nakaalis siya. Siguro kasi hindi siya masungit gaya ng ine-expect ko. Pagkasara ko ng pinto ay napaupo na lang ako sa sahig. Hindi ko akalain na aabot ako sa point na nakikiusap na lang ako para hindi maputulan ng kuryente. Pero wala eh. Kailangan lumaban kahit nahihirapan na ako. Dumaan pa ang mga araw pero ganun pa rin ang sitwasyon ko. Gigising akong hopeful pero matutulog akong problemado. Paulit-ulit lang. Minsan nga naiisip ko kung sinusubok na lang talaga ako ng buhay. Yung bill sa tubig, kahit papano ay nagawan ko ng paraan. May mga dati kasi akong katrabaho na nangutang sa akin noon pa. Nahiya pa akong maningil dati pero wala na akong choice. Be, sorry ha. Kailangan ko lang talaga eh. Chat ko isa-isa sa kanila. Yung iba sin lang. Yung iba nag-send naman kahit paunti-unti. Kahit paano, nakaipon ako pambayad sa tubig. Yung rent ko naman ay napakiusapan ko pa yung landlady namin. Miss Anding, sige, next cut off na lang ha. Pero sana makabayad ka na. Sabi niya sa akin. Opo ate, promise po. Paulit-ulit akong nakikiusap sa mga tao noon. Nakakapagod din pala. Kasi habang tumatagal ay parang unti-unting nawawala yung pride mo. Pero yung bill sa kuryente, yun talaga ang naging problema ko. Hindi ko na siya nabayaran noong unang notice, tapos dumating na naman yung panibagong bill. Mas malaki na tuloy.
Habang nakatitig ako sa papel ay gusto ko na lang maiyak. Saan naman ako kukuha nito? Bulong ko. Sakto namang may kumatok na naman sa pinto ko. Kinabahan ako agad. Pagtingin ko sa peephole ay nakita ko ulit yung lalaking naka-uniform, yung field collector. Huminga muna ako ng malalim bago magbukas. Good afternoon po, bati niya. Ikaw po ulit? Oo, Lance nga po pala, sabi niya habang inaabot yung papel sa akin. Pasensya na pero kailangan ko na po talagang putulan yung linya ninyo kasi may final notice na po. Tahimik lang ako habang nakatitig sa hawak niyang papel at parang gusto ko na lang mag-sink sa sahig sa sobrang hiya. Sir, kahit konting araw pa sana, sabi ko. Kita ko sa mukha niya na naiilang din siya. Pasensya na po talaga. Trabaho lang din po kasi. Tumango ako pero ramdam kong parang naiipon na lahat ng stress ko. Bigla akong nahilo. Ewan ko kung dahil wala pa akong maayos na kain o dahil sa panik. Napahawak ako sa gilid ng pinto. Miss, okay ka lang? Biglang tanong niya. Nahihilo lang po. Mabilis niya akong inalalayan. Uy, teka lang. Hinawakan niya ang braso ko habang papasok kami sa apartment. Pinaupo niya ako sa monoblock chair malapit sa maliit kong lamesa. May tubig ka ba dyan? Tanong niya. Tumango ako sabay turo sa pitsil. Siya pa ang kumuha at nagabot sa akin. Salamat. Mahina kong sabi. Hindi ko alam pero habang tinititigan ko siya noon, ay may kakaiba akong nararamdaman. Siguro dahil sa ilang linggo akong mag-isa, o siguro dahil siya na lang yung taong naging concern sa akin ng mga oras na yon. Tahimik lang siya habang nakatayo sa gilid. Ayos ka na ba? Konti. Napansin kong mabait siya, kahit seryoso tignan. Tapos ang calm niya magsalita. Pasensya ka na ha. Ang gulo lang kasi ng buhay ko ngayon. Sabi ko. Okay lang yun. Lahat naman tayo dumadaan sa problema eh. Napatawa ko ng mahina. Sana all chill lang. Bahagya siyang humiti. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naging aware na kaming dalawa lang sa maliit kong apartment. Tahimik ang paligid at nakaramdam ako ng awkwardness. At doon na siguro ako naging desperada. Takot na takot kasi akong maputulan ng ilaw. At yun na lang ang halos natitirang comfort ko sa buhay noon. Lance, tawag ko. Yes ma'am. Pwede bang gawan na lang natin ng paraan? Nakakunot noo siya. Anong paraan? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Basta parang may bumubulong sa akin na gawin ko na lahat, wag lang mawala ng kuryente. Please, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Parang nagulat siya kasi unti-unti akong lumalapit. Ma'am, wag ganun. Bakit? Kasi hindi naman tayo magkakilala. Di kilalanin mo ko. Tahimik lang siya. Pero ramdam ko rin na pinipigilan niya ang sarili niya at nakikita ko sa mata niya yung pag-aalangan. Ako na yung unang kumilos. Hinawakan ko ang braso niya habang nakatitig sa kanya. Tapos dahan-dahan kong hinubad yung oversized shirt na suot ko. Hindi mo ba ako gusto? Mahina kong tanong. Hindi sa ganun. Please, Lance. Hindi ko alam kung awa ba yun, tukso o pareho. Basta bigla na lang niya akong hinila palapit. At doon na nawala lahat ng ilangan. Parang matagal na kaming magkakilala kahit ilang beses pa lang kaming nagkita.
Yung init ng mga yakap niya at yung paraan ng paghawak niya sa akin ay parang matagal niya nang gustong gawin. At ako rin. Siguro dahil sobrang tagal kong naging malungkot. Siguro dahil first time ulit may taong humawak sa akin ng may lambing. Wala nang halos salita. Pareho kaming sabik sa sandaling yon. Yung dating tahimik kong apartment ay napuno ng hingal at mga pigil na emosyon na matagal ko nang kinikimkim. At sa mga oras na yon ay nakalimutan ko muna lahat. Yung bills, yung problema, yung takot. At ang nasa isip ko lang ay may taong kayakap ako habang pakiramdam ko ay sobrang bigat na ng mundo. Hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako pagkatapos ng nangyari sa amin ni Lance. Siguro dahil sa pagod, stress at lahat ng emosyon na sabay-sabay kong naramdaman ng mga oras na yon. Pagmulat ko ng mata ay madilim na sa labas. Napabangon ako agad at napatingin sa tabi ko. Wala na si Lance. Tahimik na ulit yung maliit kong apartment. Electric fan lang yung umiikot habang ako ay nakatulala sa higaan. Napahawak ako agad sa noo ko. Grabe! Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit mararamdaman ko nung oras na yon halo-halong hiya, kaba at gulat sa sarili ko. Hindi ko akalaing magagawa ko yon dahil lang sa desperasyon. Pero maya-maya ay napaisip ako na may ilaw pa naman sa apartment ko. Napabuntong hininga ko ng malalim. Ibig sabihin, hindi niya ako pinutulan. Humiga ulit ako at tinakpan ang muka ko ng unan. Lord, ano ba ang ginawa ko? Nahihiya kong sabi habang gusto ko na lang maglaho sa sobrang awkward. Habang naaalala ko yung nangyari ay lalo akong kinikilabutan sa hiya. Hindi naman ako ganong klaseng babae. Hindi ako malandi. Hindi rin ako sanay sa mga one time na ganon. Pero nangyari na eh. At sa totoo lang, kahit papano ay gumaan din ang pakiramdam ko kasi kahit isang araw ay nakalimutan ko ang problema ko. Kinabukasan ay maaga kong nagising. Naglinis ako ng apartment para ma-distract ang sarili ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number ang tumatawag. Hello po? Sagot ko. Good morning po. This is HR from RGT Logistics. Available po ba kayo for final interview and job offer discussion? Parang natulala ako. Ha? Totoo po ba? Napatawa yung nasa kabilang linya. Opo, natanggap po kayo. Napatalon talaga ako sa tuwa pagkatapos ng tawag. Thank you, Lord. Sigaw ko habang yakap yung cellphone ko. Pareho pa ring logistics work pero ibang company na. Mas okay pa yung offer kaysa sa dati kong trabaho. Halos ba iyak ako sa saya nung araw na yun. After ng sunod-sunod na problema, ay may magandang mangyayari din pala. Pagkatapos ng final interview ko ay halos buong linggo akong abala sa pag-aasikaso ng requirements, NBI, medical, photocopy, ng kung ano-ano. At talagang pabalik-balik ako kung saan-saan. Pero kahit pagod ay masaya ako kasi finally may trabaho na ulit ako. Isang hapon pagod akong umuwi galing medical. Pagdating ko sa apartment ay may napansin akong lalaking nakatayo malapit sa gate. Napatigil ako. Si Lance pala. Nakakasual lang siya tapos may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Parang nahiya pa siya nung nakita ko. Uy! Sabi ko habang napapangiti. Hi! Pwede ba kitang makausap? Sagot niya. Lumapit ako sa kanya habang kinakabahan ng konti. Anong meron? Inabot niya sa akin yung bulaklak.
Hindi kasi ako yung lalaking basta lang tumatabi sa babae. At naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yun noon. Hindi kita ginudge. Sabi niya ng diretso. Tahimik lang ako habang nakatingin sa kanya. Kaya gusto ko sanang manligaw ng maayos, yung formal. Para maging formal na kitang girlfriend. Bigla akong kinilig pero natawa rin ako. Lance naman, wala nang ligaw-ligaw uy. Diretso jowa na. Natabihan mo na ako eh. Sabi ko habang napapailing. Napatawa siya ng malakas. Ay ganun pala yun? Oo no. Pareho kaming natawa tapos hinila niya ako sa bayakap. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na problema ko, pakiramdam ko ay safe na ulit ako. Kalaunan ko lang nalaman na si Lance pala mismo ang nagbayad ng bill ko sa kuryente noon. Kaya hindi na ako naputulan. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Lance. Pareho na kaming may stable na trabaho at unti-unti nang nag-iipon para sa plano naming kasal next year. Minsan, naiisip ko pa rin kung gaano ka-weird yung paraan ng pagkakakilala namin. Pero siguro ganun talaga minsan ang buhay. Kapag piling mo sobrang dilim na ay may darating palang taong magiging ilaw mo. Hindi ko akalaing dahil sa muntik na akong maputulan ng kuryente ay makikilala ko pala yung taong makakasama ko habang buhay. At sa lahat ng nakikinig, natutunan ko na hindi habang buhay ay nasa ilalim ka. Darating din yung tamang tao, tamang trabaho at tamang panahon. Kailangan mo lang talagang lumaban at huwag mawala ng pag-asa. Maraming salamat po Papa Choy dahil isa ang mga kwento nyo sa naging sandalan ko noong mga panahong mag-isa ako. Andeng tandaan mo na ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa hindi mo inaasahang paraan. Pero sana sa susunod ay huwag mong isugal ang sarili mo dahil sa problema. Mabuti at mabait si Lance. Ipagpatuloy niyong dalawa ang pagmamahala na may respeto, tiwala at takot sa Diyos. Mga solid na kapapachoy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Andeng ay huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.